Bakit? Alam nila, sino ang dapat turuan? Sino lang ang dapat sundin? Isa lang ang Diyos na dapat paglingkuran. Dapat ganyan tayo. Sa huling panahon, ganyan ang manggagawa. Yan ang gagawin sa mundo. Ganyan ang gagawin. Utusan ang mga leader sa mundo to follow and to worship the beast. To follow his system. Lahat pasusundin. Pero pag anak ng Diyos ka, you will oppose. Sasalungat ka. Bakit? Isa lang ang kaya magbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. There's only one God, and that's Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, sekreto. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ito lang ang pumipigil, church. Pag inalis na yan, wala na. Labo-labo na yan. 8. At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan. Ayan na. After the rapture, pagkatapos ng pagdagit ng banal, yung tampalasan, the Antichrist, the religious leader, together with his cohorts, kasama kaya mga kampon, mga bilyonaryo sa mundo. Hindi naniwala na may Diyos. Sa kanila, kailangan you have all the material things. Pakasasa ka sa kayamanan sa mundo. Pero ang kapalit, kaparusahan na walang hanggan. Ayan. Ganon sila. Ganon sila. Ganon sila. Dinaya. At gusto nila dayain ang mga tao. At kung magkagayoy, mahayag ang katampalasan na, sino yun? After the rapture, mahayag yung Antikristo. Sa mga unbeliever. Doon pa lang sila, ito pala. Diba? Pero too late na eh. Huli na lahat eh. Kala nila, nadaya na eh. At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan, napapatayin ang Panginoon Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa magitan ng paghayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ayan. That is the second coming. Kasi after the rapture, Biblia katis or kate, after the rapture, Antikristo maghahari. Karoon na ng, kaya nga may tinatawag tayo na New World Order. Ano ba na? New World Order. Ano bang plano ng mga elite people, mga Antichrist sa New World Order? They will control all the world. Bakit na kukontrolin? Kasi ang plano nila, ang mga tao, ang mundo ay depopulate. Depopulation. Hanggang ngayon, hindi tumitigil sa kanilang mga ginagawang depopulation measures. Ang mga tao, papatay nila. Ang kanilang plano talaga, ang ititira lang is 1 billion people. 1 billion to 500 million people lang ititira. Kaya, yun talaga pang tinatawag na New World Order. Kaunti lang matitira, kaya nila kontrolin lahat yan. Ang tawag dyan, sustainable development. Ayan, yan ang mga programa nila, mga Antichrist. Sustainable development. Wala na rin maghihirap. Sustain na ang pag-unlad. Kasi ngayong tao, konti na lang. Ang dami nga namatay sa Pilipinas lang. Hanggang ngayon, imbestigahan pa sa Kongreso. Di ba? Ilang daan libo namatay nung pandemic. Sa ibang mga bansa, milyon-milyon. Hanggang hindi sila tumitigil. Pag hindi magtagumpay yung population nila, hindi nila narating yung quota. Sa COVID na yan, hindi nila narating yung quota na pagpatay, hindi na narating. Kaya ang gagawin nila, another strategy. Gera. Kaya mga gera niya, scripted yan. Alang plano niyan? Mga civilian para patayin. Walang tago-tago. Yan talaga. Yan talaga ang programa nila. Sustainable development, one world government, ititara na lang, kaunti na tao. Pero tingin ko, ayaw ko kung mangyayari yan, bahala kayo. Basta, bago mangyari yan, rapture na. Bahala kayo. Kung anong gawin ng Antikristo dito, kagulo dito, patayin mga tao. Ang mahalaga, habang nandito tayo, ipatuloy natin ang pagpalaganap ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. The gospel must be preached all over the world. At
Matagal na nakarating sa mundo ang gospel. Hindi lamang salita ng Ebanghelyo. Pinangaral tayo na pastor, hindi lamang salita, may kapangyarihan, may himala. Amen? Praise the Lord. Sila mo, beloved, Brother Jojo Navarra, kanina. Brother Jojo, saan ka ba ba? Ayun, inaanak ko sa kasalian. Kita mo yung patotoo kanina, di ba? Patunay lamang yan na dito, hindi kaya ng demonyo ang totoong gawain ng ating malapay. Kaya nga, ito lang inilintay ng demonyo, mawala tayo. Pag nawala na tayo, matindi lang gagawin niya dito. Ngayon, pigil-pigil pa eh. Pero mo, kapatid niya, unbeliever, pinagbabaril. Pero nanalangin natin kapatid, beloved Jojo. So, nang dalahin mo na pastor, mahal pa yun, ingatan mo kapatid. Tinagtad ng bala. Pero ni isang bala, walang tumalab. Butas-butas ang damit. Pakita lamang na tinamaan. Pero buhay na buhay. Hallelujah! Jesus is alive! Jesus is greater than Satan. Jesus is power. Jesus is salvation. Jesus is healing. Basta sumasampalataya ka at matuwid ka na naglilingkod, no weapon that is formed against you shall prosper. Walang sandata, ginawa na kami ng tao, magtagumpay, laban sa mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Napakadaming himala pinakita sa atin. Hindi na mabilang. Minamahal, napakadami. Sapat na yan para magpakainit ka. Dahil nandito ka na sa iglesia na hindi pang-iwan, kundi pangkasama sa pagsalubong, sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. After the rapture, ayan, pagbalik mahal na Panginoon, kasama tayo, mga na-rapture, ay mayayari, nandito naghahari ang Antikristo. Ayan, mahayag na sa dito. Pero pagbalik mahal na Panginoon, tatapusin na sila ang kanilang kahibangan, ang kanilang pandaraya sa mundo. Marami silang pinatay na tao. Maraming napunta sa impyerno because of this Antichrist and this religion. Sabi naman na pastor, galit na galit mangaral sa television. Bakit sila nagagalit? Kawawa kasi mga tao. Kailangan i-expose. Kailangan ihayag. The religions are instrumental of Satan. Are instruments of Satan to bring billions of people to hell. Mga reliyon na yan. Lalo pinakamarang reliyon na mahal sa mundo nandito agahari. Instrumento ng diablo para dalhin ang mga tao sa impyerno. Pero ikaw na namulat, your duty is to go and preach the gospel no matter what. Huwag ka matakot. If God be with you, who can be against you? Kung ang Diyos kasama natin, sino ang laban sa atin? Kahit saan tayo nandoon, sasabihin natin ang katotohanan para marami maligtas at magmamala ng buhay na wala hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Yung huling krusada natin, Barangay Cruci dyan sa Barangay Taal, dito lang, malapit. Ba, pinapatigil tayo ng isang religious leader doon? May misa kami, tumigil muna kayo. Nagpanti ng tenga ko, sabi ko, isang lapit na lang to. May pagkalalalagyan to. Tigil-tigil lang, sabi ko, harapin nyo. Harapin nyo, baka daw ako makaprits pag naprubok ako dito eh. May inutos ng tao, itigil daw. Sige, pakisama konti. Sige, hinaan ang sao, hinaan. Isang oras lang daw sila magmimisa. Bakit tinagalan? Sabi ko, i-volume lahat. I-volume lahat. Ba, tinatagalan ha? Pinagbigyan lang kayo. Katabi kasi yung simbahan nila, katabi sa plaza. Ganun talaga kami. Tayo, minsan na tayo nandoon. Sila araw-araw nandoon Tayo pa patitigilin. Sabi mo na, pastor, kahit balangan, tayo patigilin. Todo ang sound. Todo. Pati yung pare, napalakpak tuloy. Ganun yan. Ang diablo, nanduduro lang yan. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Baka mabligtas pa yan at magmamana pa yan ang buhay na walang hanggan. Huwag ka matakot.
Paglabas ng leader, nakangiti na eh. Diba? Yung isang tauhan niya doon, paano yung pasok sa atin? Tigil yan. Baka ma-provoke si ano. Sabi ko, bigyan nyo ng pangmirinda yan. Hindi nga 1,000, mamaya bilang tumahimik, 1,000 na palang katapat mo eh. Puri na mga lapay na. Kulang na pala sa kain, kaya galit na galit. Pero pinagpala tayo, ang daming gumaling. Nandito, kasama natin. Hallelujah, praise the Lord. So, nang dalangin naman na pastor, alam mo naman, napakahirap mag-crusade. Kahit barangay crusade lang yan, mahirap. It takes a lot of preparation, prayer. Di basta-basta. Alam mo, ang ng kaluluwa, para ka nagdadalang tao niyan eh. Lamahan. Kahit sa pagpapala ninyo, hindi basta-basta, hindi ka mahirapan. Bago makuha ang pagpapala ng Diyos, mahirapan ka. Pero tiisin mo! Dahil pag lumabas yan, walang makakapigil yan. Hallelujah, praise the Lord, di ba? Ganyan sa Biblia, ang kaluluwa, bago ipanganak sa kaharian ng Diyos sa isang kaluluwa, parang nagdadalang tao na babae sa Biblia. Diba? Yung mga nagdadalang tao, yung mga nanganak dyan, mga kapatiran natin, di ba? Ang hirap manganak, di ba? Oh, dami ko nakita ng anak eh. Dami kong napuntahan sa mga ospital noong araw, nagle-labor. Grabe, lahat ng aksyon ng dola. Yung palihans. Anong naramdaman mo, sis? Grabe sakit ang likod ko. Sa taulo ko. Ayaw ko na, mga anak. Kasi hirap ka eh. Ayaw ko na, mga anak. Kahit kailan. After 1 year, nakita ko lang, dadalang tao na naman. Di ba? Ganon sa spiritual. Bago ipanganak sa kingdom, ang isang kaluluwa sa karya ng Diyos, mahirapan ang pastor, ate mga pastor, katakot-takot na pag-iyak, ayuno, walang tulog, bago ipanganak. Palakpakan natin, malapay lang. Tayo nakarating tayo dito. Hindi sa mga magaling na salita, kundi naghirap ang ginamit ng Diyos. He cries day and night. Ganun ang kaluluwa. Hindi basta-basta dinadala kung walang nagtitiis. Kami na hindi makarapat-dapat, pinagkatiwalaan natin mga pastor, kahit paano mag-ayuno, manalangin, sacrifice, kunti lang ang tulog. Kasi kung hindi mo gagawin yan, walang ipanganganak. Ganyan sa kingdom of God. Ganyan sa church. Kaya ikaw na pinagpala sa material na mahal. Tumulong ka. Bakit? Mas mahirap yung nagli-labor para ipanganak ang iglesia. Ikaw, tumulong ka na lang. Gawin mo, kabahagi ka. Para ka na rin ng anak. Para ka rin nag-labor. You help, you support. Amen? Ganyan lang ang buhay natin dito. Division of labor. Ako, kung pwede lang pumili, mas gusto ko magbibigay lang ako. Kung pwede lang mamili ng duty sa iglesia, mas gusto ko ako yung magbibigay lang. Mas mahirap yung mag-ayuno ka, manalangin ka. Mahal, para kang nagli-labor. Diba? Wala kang konti lang ang tulog mo. Para lamang yung mga tao, hipuin ng Diyos. Para lamang ang Banal Espiritu dumaloy sa mga puso. But we have to do that. Sabi ng pastor, kahit ayaw natin, kailangan natin gawin dahil yan ang utos sa atin ng ating malapino. Di ba, mahirapan tayo? Pagbalik malapino, all our troubles will be left behind. Iwanan natin lahat ang mga problema, mga hirap ng katawan, hirap ng damdamin. Lahat yan, iwanan natin dahil sasalubong na tayo sa ating malapino. Yan palagi ang titingnan natin na mahal. Do not look on our present situation. Yung kalagayan natin sa ngayon, huwag mo tingnan. At tulad sinasabi na ko sa inyo, kung ako'y papiliin, mas gusto ko palang magbigay lang. Parang gospel may pangaral. Mas mahirap yung you pray, you fast. Parang mapapatiran ka ng hininga. Para lamang yung mga tao na yan na minamahal ng malapay noon, hipuin at mabuksan ang kaisipan at maniwala sa ebanghelyo ng ating malapit. Ano sabi ni Pablo?
Tayo raw ang nagpapatuloy ng kahirapan ni Kristo. The suffering, we are continuing with the suffering of Jesus Christ. Huh? Ano bang kahirapan ng harapin nun? Siya'y pinatay, nagtiis, inusig. Wala na siya, bumangon na sa maguli. Ang anak ng Diyos ang nagpatuloy ng kahirapan para ang iglesia ay maraming maligtas, maraming dalhin ang malapay. Kung walang sakripisyo, walang ipanganak sa karya ng Diyos. Tayo bilang pasasalamat natin na tayo dinala ng Diyos dito. Wala tayo, hindi tayo karapat-dapat, marumi tayo. Nandun tayo, papunta tayo sa kapahamakan sa impyerno. Ngunit dinala tayo ng Diyos dito. Bakit? May nagtiis. Hallelujah. May naghirap. May nagayuno. May nagsumamo araw at gabi. Kailangan gawin yan para kumilos ang banal na kapangyarihan ng ating malapit. Ganyan po sa Biblia, minamahal. So, huwag kayong manghilayang. Kami, kahit fasting kami, kahit wala kaming pagpapala, basta lang may magamit sa mga leaflets, may magamit sa krusada, masaya na kami, kahit wala kami. Yan ang katotohanan, minamahal. Pero ang Diyos buhay, basta handa ka maghirap alang sa Kanya, hindi ka naman pahirapan, lalo ka pang pagpapalain. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga minamahal, ang pagbalik man ng Panginoon, hindi malalaman ng mga unbeliever. Ngunit ang mga manampalataya, malalaman. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Basa. Unang Tesalonica 5:1. Ay po sa aklat ng unang Tesalonica 5:1, datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Hanggang dos. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay gaya na magnanakaw sa gabi. Ayan. Sapagkat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Dos. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ang pagbalik pa ng Panginoon, katulad ng mananakaw, walang nakakaalam. Ituloy natin, sino ang hindi makakaalam at sino ang makakaalam? O tres. Pagkat sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Ayan. Yan ang plano ng mga antikristo sa mundo. Kapayapaan, katiwasayan, kaunlaran. Di ba? The Agenda 2030, the New World Order. Ang purpose yan talaga, sustainable development. Kaunti lang ang tao, kaya kontrolin, wala maghihirap. Ayan, sustainable development. Yan talagang plano nila. Puro kunwari pag-asenso, pero hindi totoo yan. Daya lang yan. Dahil sabi ng Biblia, biglang darating ang pagkawasak. Bakit? Magagalit ang mga Pinoon? Bakit magagalit? Mas pinili nila yung buhay na pangmundo kisa tundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nagaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katahanan sa anumang paraan. 4. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng mananakaw. Tingnan mo? Ang mga Christians, ang mga banal, babalik ko na Panginoon, hindi katulad ng magnanakaw. Sa mga unbelievers, sa mga hindi naghahanda, sa mga hindi nagsisikap maglingkod, babalik sa katulad ng mananakaw. Hindi mo malalaman. Pero sa mga katulad natin, nagsisikap, di ba? Umaalis sa buhay na kasalanan. Minsan, mga Kristiyano, nahuhulog sa kasalanan. Nga lang, huwag kang manatili dyan. Bumangon ka mula sa kasalanan. Pagsisihan mo. Ano po yan? Sa mga naghahanda, sa mga umiibig sa kanyang pagbabalik, na mabuhay ng matuwid, hindi isa babalik ng katulad mananakaw. Kanyang ipapahayag.
5. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag. Tiyan mo? Tayo pala anak ng kaliwanagan. At mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Sa S. Huwag nga kayong mga tulog. Ayan ang sinasabi. Gusto mo malaman, gusto mo ma-ready sa balik ng mga Panginoon, huwag daw tayo mga tulog. Oh. Ano ibig sabihin yan? Hindi na tayo matutulog. Hindi naman physical na tulog ang tinutukoy dyan. Pero kailangan din magpuyat. Kaya nga tayo mayroong overnight prayer. Kailangan din magpuyat. Pero tinutukoy yung mga tulog, huwag kang matulog sa spiritual. Ibig sabihin, huwag kang magpalamig-lamig sa spiritual. Palapakan natin, malapin. Huwag tayong matulog. Dapat lagi kang mainit. Diba? Pag may krusada, nandoon ka. Wala ka doon, sumuporta ka. Diba? Minsan, busy-busy tayo sa paghanap buhay. Wala na tayong time. Ibig sabihin yan, natutulog ka sa spiritual. Kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Pigil dito, pigil doon. May kasalanan, may tukso, sa harap, sa likod. Pigil ka ng pigil. Huwag ka magpadala. Din ang kasalanan na yan, yan ang mababagsak sa'yo. Palapakan natin, malapay noon. The sin will ruin your life. Yan ang sisira sa spiritual mo. Pati kabuhayan mo, yan ang magbabagsak. Yung kasalanan. Kaya pag may tukso, layuan mo. Hallelujah! Praise the Lord! Kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. 7. Sabagat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi. Ayan. Yung natutulog daw sa spiritual, natutulog sa gabi. Pag sinabing gabi, natutulog sa kasamaan. Sa gabi kasi, Biblia kasi, pag sinabing gabi, night symbolizes the evil, the darkness of the world, kadiliman, kasamaan ng mundo. Natutulog, ibig sabihin, natutulog ka, nandoon ka sa gawa ng kadiliman. Natutulog ka sa spiritual. At ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Iba, may naglalasing pa mga Christians. May iba, tumatagay pa. Kristiyano ka na, tumatagay ka. Klaseng Kristiyano ka. Pag Kristiyano ka na, ang buhay mo, kamay mo, bibig mo, banal na yan sa harapan ng ating malapit. Huwag ka na humawak. Huwag kang humawak ng mga maruruming bote. Huwag ka humawak dyan. Gawain lamang ng mga taong makasanlibutan. Pero ikaw, binago ka na. Umiwalay ka na. Alisin mo na ang gawa ng kadiliman at lumakad ka sa kaliwanagan. Palapakan natin, malapay no? 8. Natapot, palibhasa yung mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo. Pag anak ng araw, anak ng liwanag, nagpipigil yan. Dahil sa mundo tayo, maraming kasalanan dito. Nandyan, kaliwat kanan ng kasalanan dyan. Pag hindi ka magpigil, talaga madadala ka. Pero dahil nasa araw ka, nasa liwanag ka, magpigil tayo. Na isuot ang mabaluti ng panampalataya at ng pag-ibig. At ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. 9. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Ayan. Alam mo? Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit. Ano ibig sabihin? Yung galit ng Diyos after the rapture, yun po yung galit. Magkakaroon ng maghari Antikristo. That is the wrath of God. Ang mga Kristiyano, hindi ka na tinalaga doon, maiwan ka sa rapture. Pag naiwan sa rapture, yung mga tao dito, katakot-takot, ang hirap. Iba magpapakamatay na lang sa sobrang hirap. Yun po tatawag na galit. Kapag tayo hindi itinalagan ng Diyos sa galit, ikaw anak ng Diyos, hindi ka para doon. Amen? Hindi ka para doon. Ang gagawin mo, mamuhay ka ng malayo sa kasalanan. Palapakan natin, malapay no, amen? Hindi tayo itinalagan ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. We are not appointed unto wrath. Hindi ka para sa galit. Kaya sabi natin mga pastor, pag naiwan ka, kasalanan mo yan. Hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. Lahat ng warning gagawin ng mga Pinoon, pinili ka. Pag naiwan ka, baka sinasadya mo na yan. Ayaw mo na talaga makasama. Pero hanggat gusto mo,
sigurado yan, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Apocalypse 3:3. Malalaman, ipadadama, ipapahayag ng Diyos, malalaman mo na siya'y panahon lang para sa'yo bumalik. Sa Biblia. Apokalipsis Kapitulo 3, ang talata po ay 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. So, ang linaw, di ba? Alalahanin mo nga kung paano iyong tinanggap at narinig. Paano ba natin tinanggap ang gospel? Alalahanin natin. Nung tayo nakarating dito, tinanggap natin, di basta-basta ang kagalakan na naramdaman natin, di ba? Na? Gusto natin talaga, lagi nandito sa gawain. Ayun. Alalahanin natin paano at narinig. Hindi basta-basta narinig natin ng mga himala, mga kapangyarihan. Lagi natin alalahanin yon. At ito pa rin mo at magsisi ka. Kadalasan kasi mga Kristyano, habang tumatagal, nawawala doon sa focus sa mga spiritual na bagay. Kailangan natin tuparin muli yung ating inumpisahan na commitment natin sa ating mahal na Panginoon. Kailangan gawin natin, pagsisihan natin yung tayo'y naglaylo sa paglilingkod. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay papariyan akong gaya ng magnanakaw. Sa mga hindi nagbabantay, malapit ng babalik, gaya ng mananakaw. Ibig sabihin, hindi mo alam. Di ba? Hindi mo malalaman kasi hindi ka nagbabantay. Pero sa mga nagbabantay, sabi ng Biblia, sabi ron, kung hindi ka magpuyat, ay pariyan akong gaya ng mananakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon, pariyan ako sa iyo. Sa mga hindi nagbabantay, sa mga hindi nagmamuhay ng matuwid, sa mga hindi nagpupuyat, hindi siya nagsakripisyo. Pero sa mga katulad ninyo na nagtitiis, hindi sa babalik ng katulad mananakaw. Ipapaalam at ipapaalam ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal. Number 1, na makahadlang sa ating kainitan, kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Kasalanan. At pagmamahal ng mga bagay dito sa mundo. Malinaw sa masulatan. Do not love the world, neither the things that are in the world. Huwag mo ibigyan ng sanlibutan ng mga bagay sa sanlibutan. Hindi ako may sabi niyan sa Biblia. 1 Juan 2:15, 16, 18. Huwag mo ibigyan ng sanlibutan ng mga bagay na sanlibutan. Huwag mo ibigyan yan. Kung mayroon ka, kayamanan o pagpapala, gamitin mo para maligtas sa maraming kaluluwa. Palapakan natin, malapit. Yun ang sinabi. Huling talata, 1 Juan 2:15, 17. Kaya mga singers, prepare. Ayon po sa aklat ng unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. At 17, at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, tatapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Isa-isay natin, ha? Alamal, ha? Huwag niyong ibigin ang sanglibutan. Ay, napakalinaw yan. Niyang mga bagay na sa sanglibutan. Ano ba yung mga bagay dito? Alam niyo na yan. Kung mayroon ka niyan, huwag mo ibigin yan. Diyos pa rin ang pinakauna sa lahat. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kung ang sino man umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Pag umiibig dito sa libutan, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Yung Holy Spirit, tatakbo yan. Hiwala yan sa atin. Diba? Kasi, mahal natin mga bagay dito eh. Tatakbo yan. Yung pag-ibig ng Ama, ang Holy Spirit, pag naramdaman mo yan, ikaw lang pinakamayaman. Palapakan natin, malapay, Lord, amen? Kagalakan, di basta-basta, palampalataya, kapayapaan, kasiguruhan.
Wala kang kinakatakot sa mundo kahit ano mangyari. Bakit? Nasa iyo ang pag-ibig ng Ama. Nasa iyo ang Holy Spirit. Pero pag nilalabag natin kalooban ng Diyos, lumalayo ang Holy Spirit. Kaya nakakaroon ka ng takot, pangamba, pag-alala. Ha? This says, sapagkat ang lahat na nangasanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masasamang pita niyaon, natapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Palakpakan natin, malapay na. 18. Ano sabi dyan? 18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. Huling oras. Sabi nga ng iba, hindi na huling panahon ang pinag-usapan natin. Huling oras na. Ibig sabihin, maikli na ang panahon natin dito. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kaya't ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Naglitawan na ba ang maraming Antikristo? Ano yan? Naglitawan eh. Ano ibig sabihin niya? Pag naglitawan na yan, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Pag naglitawan na Kristo, huling oras na ibig sabihin. Anytime, kahit anong oras yan, dadagitin ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kami na mahal, pinagpala ka. Hindi dito, tanda natin. Kaya tayo niligtas ng Diyos para sundin ang kayang kalooban. Alam ng mahal na Panginoon ang kailangan natin. He knows everything. Hindi masama. Pinagpala ka. Yumaman ka. Maganda yan. Hindi masama yan. Gusto nga ng Diyos, pinagpala ka talaga para makatulong ka sa gawain ng ating malapit. Yan ang sinasabi. Pero nagpapayaman ka lang sa sarili mo lang, for your own interest, for your own caprices, that is bad. Hindi ako may sabi ang Biblia. Pero pinayaman ka ng Diyos, pinagpala ka. Pero handa ka tumulong sa espiritual na gawain, yan, natupad mo ang kalooban ng ating malapin. Palapakan natin malapin na malabang tayo maawit. As we sing the song. Tagalog, I give you Jesus, Tagalog. Malapin Jesus lamang ang kailangan natin. Wala nang iba. Wala makapantay sa pag-ibig ng malapin. He is more than material things. He is more than wealth. He is more than fame. He's more than everything in this world. Jesus. Hallelujah.